balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang impressive win ni Ryan Garcia kontra sa hard-hitting puncher na si Oscar Duarte, kung saan binaklas ni Garcia ang Meksikano sa round 8 ng kanilang bakbakan noong linggo. Sinama ni Bagito si Duarte sa kanyang mga biktima gamit ang pamatay na lepok niya, na siya naman ang nagpagiwang kay Duarte at tumapos sa kanya sa bakbakan. Subalit sa naging reaksyon nga po mga idol ni Ryan Garcia sa galawan na pinakita ng Mexican challenger, ito daw ang laban na pinakamahirap na pinagdaanan niya sa kanyang boxing career. Niya mga idol, sobrang delikado daw kalaban si Duarte. Agresibo daw ito sa laban at talagang nakakatakot ang kanyang kamao, na masasabi talaga ni Ryan na kapag natamaan ka ng solid, may kalalagyan ka talaga sa laban. Bukod daw sa abilidad ni Duarte mga idol, humanga rin si Ryan Garcia sa tibay ng panga nito. Makailang beses daw kasi nito matamaan ng solid sa muka, pero pinagpaglan daw ito ni Duarte sa ibabaw ng lona. Tiyanta pa nga ni Ryan Garcia mga idol, round 3 lang daw ang prediction nito, susuko na ang Meksikano dahil sa mga patama nito na solid. Pero laking gulat niya, parang Terminator daw ang Meksikano na hindi tumatalab ang pamatay na suntok ni Bagito. Sa katunayan nito mga idol, mas nakakatakot pa daw kalaban si Duarte kumpara sa fighter na unang tumalo sa kanya na si Gervonta Davis. Kumpletos recados daw kasi mga idol si Duarte, agresibo na parang hindi magpapahuli ng buhay sa laban. Pero sa Tank Davis naman, bantay sarado lang sa bakbakan. Iikutan ka lang daw sa ring tapos magka-counter sa'yo. Mas malakas daw si Duarte kumpara kay Tank Davis. Para kay Ryan Garcia, sakto lang daw ang lakas ni Davis. Hindi niya daw masasabi na isa itong hard-hitting puncher. Masyadong accurate lang daw mga idol ang mga patama ni Tank Davis. Kaya kung makatama sa'yo, akala ng iba malakas. Pero ang totoo, hindi naman daw talaga. Well, hindi natin alam mga idol kung medyo bias ang mga sinabi ni Ryan dahil tinalo siya ni Davis sa laban. Pero according naman kay Rolando Romero, na isa rin sa mga biktima ni Davis Boy, pareho po silang sinabi ni Bagito na hindi naman daw talaga kalakasan ng mga suntok ni Tank Davis. Maganda lang daw ang patama nito, kaya ninanakaut niya ang kanyang mga kalaban sa bakbakan. Samantala, matapos nga po binanatan ang Pinoy 3 Division World Champion General Casimero ng kanyang mga haters at tinawag ito na buhingal. Kaagad naman po mga idol nagrebat si Cuadro Alas dito. Ayon sa kanyang post mga idol, tinatawag daw siya na buhingal. Pero kung si Tapales daw ang manakaut, ano daw ang tawag sa kanya? Magagaling daw ang mga ito sa boxing, pero hindi daw nila naranas ang hirap sa bakbakan. Kung saan halatang napikon dito si Cuadro Alas mga idol dahil meron pa rin mga boxing fans ang bumabati ko sa hindi magandang galawan na pinakita nito sa laban niya kay Uguni. Sa kabilang banda naman mga idol, Manny Pacquiao umamin kung sino ang boxer na pinakamahirap na kinalaban nito. Kung saan mga idol, ayon kay Pacman, si Margarito daw ang fighter na talagang nagpahirap sa kanya sa bakbakan. Iba daw talaga mga idol ang suntok ni Margarito. Talagang ramdam ni Pacman ang bigat ng suntok niya na pwede ka talaga patulugin niya sa laban. At bukod dyan mga idol, nahirapan si Pacman sa Meksikano dahil lahat ng lakas niya inubos nito para i-knockout si Margarito sa laban, pero hindi nangyari. Bagamat dito nag-viral mga idol ang mga sinabi ni Pacman sa kanyang post-fight interview sa laban nito kay Margarito. Aniya, tumitingin daw siya sa referee para ihinto na ang bakbakan dahil ang boxing daw mga idol, hindi naman daw patayan sa pagitan ng dalawang boxer. Laban daw ito para mapasaya ang mga boxing fans na manonood sa kanilang laban. At dito nakilala si Pacman mga idol na mabait talaga at may malasakit sa kanyang kalaban. Boxing is not about killing each other. It's about entertainment to everybody.